Magandang gabi mga Kaligi Travikans. Welcome back po dito sa ating YouTube channel. Nandito na naman nga po ako si Gandara, ang Kaligi Travikans po ninyo na maghahatid ng mga latest update and fresh happening single sa TVJ and legit Travikans. And for tonight's video, ang atin nga pong pag-uusapan ako. Patungkol po ito no sa Itbulaga na Itbulaga sa original guys na Itbulaga, sorry. E18 ng TVJ na kung saan inaakusahan na ng daya po ang mga ito. Grabe nga naman 'yon, kakahiya. Kakahiya naman itong mga basher nito na hindi man lamang po inaalam ang buong kwento bago po magsalita, bago po mag-judge. Wala naman pong pandaraya na naganap dito sa E18. Pero gustong-gusto nila no nababahiran po ng mga ganitong bagay ang E18. Naku, wag niyo na pong idamay sa pandaraya na naganap diyan sa Itbulaga ng Tape Inc. kay Buboy Villar. Nako, wag niyo na pong idamay ang TVJ. Anyway, bago po natin ipagpatuloy ang chikahan about dito, ay nais ko po munang pasalamatan ang mga nandito ngayon na nakikinig po sa ating update. Maraming salamat po sa inyo. And mabuhay po kayo. Samantala, a big shoutout naman po sa ating mga commentors. So, narito po sila Sir Lipsfer Fernandez, magandang gabi. Sir Troy de la Cruz, magandang gabi. Romy Obispo, ayan, mga matatagal na po nating subscriber ang mga yan. At sina Miss Antea C. Bandal. Thank you so much for not skipping the ads. Maraming salamat po, Miss Antea. And Miss Che Aquino. Sa mga hindi ko naman po nabanggit, magandang gabi na lamang po sa inyo and bawi po ako next time. And para naman sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating YouTube channel, just click the subscribe button and notification bell po dyan sa baba para maging updated kayo sa mga susunod po nating update. And ito nga, simulan po natin ang ating balitan at unahin po nating pag-usapan mga Kaligi Travikans. Ito pong patungkol kay Atasha na kung saan inamin nga po niya na meron pa siyang mga bagay na gustong gawin at meron din nga daw po siyang minana dito sa kanyang ina, which is si Miss Charlene. Nako, kung pagmamasdan yung pong maigi, talagang kamukhang kamukha ni Atasha, no? Ang kanya pong mami, talagang very natural beauty. Anyway, sabi nga po dito, creditin po sa post nitong si EAT TVJ TV5. Pag-amin ni Atasha Mulak, siya mismo ang nagsabi sa kanyang mga magulang na sina Charlene Gonzalez and Aga Bulak na gusto niyang mag-artista. Nakausap ng local entertainment press si Atasha at ang kakambal niyang si Andres sa burol ng namayapang showbiz columnist at talent manager na si Ethel Ramos. Ayan, sabi pa ni Atasha, tinapos lang talaga niya ang kanyang pag-aaral bago pumasok ng tuluyan sa showbiz. Marami raw siyang gustong subukan sa pagpasok sa showbiz. Pag-arte sa harap ng kamera, pag-awit, pati raw pagsayaw na kailan lang niya natutunan. Ang unang nakalinyang proyekto mula sa kanya ay ang kanyang album, kung saan isa siya sa mga nagsulat ng mga kanta. Pero paglalahad pa niya, ang talagang first love niya sa lahat ng kanyang mga talent ay ang pagpipinta. Pag-amin pa ni Atasha, may isa siyang talent na sa kanyang inang si Charlene namana. Ano kaya ito? So kayo po ba guys, ano ang palagay ninyo? Ano kaya itong namana ni Atasha sa kanya pong mami? Pa-comment na lamang po sa baba. And about naman po sa pagpipinta, grabe. Alam nyo guys, ako'y napapahanga kapag nakakarinig ako na ang talent po ay pagpipinta. Kasi yan naman po ang pinakamahirap na gawin para sa akin kasi talaga. So, nakaka-inlove lang, tapos nakakahanga lang po talaga, no, na marunong po magpinta. Kagaya nitong si Atasha. Grabe nga yun. Very talented talaga. About naman guys sa pag-arte, malay po natin kapag may mga Lenten special ang TVJ dito sa TV5 for the first time, makasama si Atasha. And maging ano po niya yan, kahit pagsisimula ni Atasha.
So, ngayon na-excite na po ako agad-agad sa magiging proyekto nitong si Atasha. And sana po mga ka-OJ, i-train din po siya ng TVJ. Samantala, pag-usapan naman po natin ang tungkol dito kay Vice Ganda, no? Sabi kasi dito, alam mo te, habang patuloy mong ginagamit si Vice sa vlog mo, mas dumarami endorsement niya. At isa pa, walang sinabi si Vice against TVJ. Kumita ka sana ng maayos mula sa vlog. Wag yung kakain ka ng pera mula sa paninira. Grabe ka naman yon. Wala naman akong sinabing kontra dito kay Vice Ganda. Sabi ko nga po sa vlog ko ay hindi naman siya ang kaaway or ang kalaban po ng noon time show na AATM. Kundi ang kalaban po nito ay TV5. So kung meron man mga ka-OG tayong binanggit, ay patungkol po ito sa kanyang issues na kung saan, binalita lang din natin kung ano po yung latest na ganap sa kanya. Totoo naman, ano pong klaseng paninira yon. Totoo naman talaga na nagkaroon siya ng issue dito sa Philippine Airline. Trending po yun sa social media. And about naman sa, grabe nga naman, bakit kaya hindi si Vice, no? Or kay Vice nila sabihin yan, tigilan po yung paninira sa iba. Kasi, di hamak naman na mas malaking kinikita niya habang siya ay nagpaparinig at nananira po ng iba. O di ba? Hindi yan paninira sa kanya ha, katotohanan po yan dahil marami na rin po siyang nasabihan at nalait po na kapwa-artista lalo na kapag nasa kabilang istasyon. Sabi nga po ng mga showbiz columnist sila Christopher Min, di po ba sabi itong GMA network, pera-pera na lang talaga. Binabaliwala na yung ginagawang panlalait ni Vice Ganda sa kanila noon. Samantala, pag-usapan naman po natin ngayon ang tungkol dito sa insidente sa EAT. Madudulas na naman tayo. Sa EAT, mga collegiate taricades, sa sugod bahay nila Mayor Jose Manalo. So, nagtrending nga po sa social media na nagkagulo daw po parang at marami po ang hindi nakapunta at mga tinawag po pero hindi nakapunta. Siguro kasi umalis po sa pila, sandali, tapos natsyempohan na natawag, ang problema, kailangan kung sino po yung nakasulat, sino nakaperma doon, siya ang kukuha. Kasi unfair naman po talaga sa matagal na pong matagal na pong nakapila doon, nagtiyaga talaga. So, tama lang naman na ginawa ng EAT at ni Mayor Jose Manalo, pero tila ini-issue ito ng iba at sinabi ay mayroon na pong di umanong dayaan sa sugod bahay. Binigay pang example, yung dayaan sa Itbulaga. Ngayon naman daw ay tila EAT naman ang EAT naman ang may dayaang issue. So, lilinawin po natin, hindi po yun pandaraya, kundi paggawa lamang po ng tama. Pagsunod lamang po sa kung ano ang patakaran. And nakakatuwa naman guys kasi marami pong mga netizen, mga legit Taricades ang nagtanggol or taong bayan talaga nagtanggol dito sa EAT at kay Mayor Jose Manalo. Pinagtanggol po na dapat lang naman talaga, tama lang yung ginawa nila Mayor. Na kung sino ang nakasulat ay siya po ang pupunta. Kasi magiging unfair nga po yun sa iba. Katunayan nakakahanga po ang TVJ, ang EAT sa kanilang naging desisyon na ito na maging patas lamang po. So about sa consideration, yan po kasi tinutukoy ng ilang basher dapat daw ay nagbigay konsiderasyon na lamang. So yung mga happenings po sa likod ng camera, wala na po tayong alam. At about po sa consideration, mga ka-OG, ay pinaunlakan naman nila Jose Manalo na interviewin itong si ate na pumunta on behalf of her son, siguro, o basta anak po niya. And meron pong nagsasabi na gusto lang daw po ng viewers nitong vlogger na to na ang kinaption po niya ay dayaan sa sugod bahay. Katunayan po niyan parang nasa 1 million views na po. Kasi kahapon, nang i-check ko po, ay nasa 900,000
na views po mga ka-Legit Tarwican. So, pa 1 million, o diba? Talagang nag-trending at pinag-usapan sa social media. Anyway, ayun naman dito kay Sir Troy de la Cruz. Komento po niya sa mga nagdaan nating update, bakit hindi kinuhang muse si Cassie? Iba talaga ang dating ni Atasha. Totoo yan. Talaga, napakaganda po kasi ni Atasha talaga. And about kay Cassie, hindi po natin alam bakit nga ba hindi kinuhang muse itong si Cassie. So, ang nandun po ay si si Hipon, si Herlin, and si Julian San Jose, na alam po natin na produkto din po ng TVJ. Kasi sumali po ito ng Little Miss Philippines din noon. 'Di ba nakakatuwa guys na yung produkto pa din ng original na Itbulaga ng TVJ guys kasali po dito. Samantala, ayon naman kay Sir Romy Obispo, ayan, munti ko nang sabihin Ribisco, ay, kakagutom. May gandang hapon, Ma'am Gandara. Congrats nga po pala kina Wally, Jose, Karen at Atasha dahil sila yung hosting ng PBA. Mabuhay po kayo mga Dabricans. Yes, congratulations po. Sa apat na ito, ka-OG, naging parte po sila ng opening ng PBA, si Jose, si Wally, si Karen, kumanta po siya and napahanga nga po ang mga tao, lalo na po sa comment section sa social media. Grabe na, napakarami pong humanga kay Karen. Marami pa daw pong pintuan and opportunities ang nag-aabang sa batang ito. So, yun lang po muna ng update natin ngayong gabi. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.